Good day guys, nandito tayo ngayon sa Archway Makati at nandito ang pinakabagong scooter ni Kymco. Ito si Kymco Dollar 150. Ang motor na ito ay literal na transformer dahil retractable yung kanyang upuan pati yung kanyang carrier. Etong scooter na to ay premium yung kanyang itsura pero within an instant pwedeng sumabay sa pangkabuhayan. Dahil napakalawang nung kanyang gulay board at napakahaba nung kanyang carrier. Pwedeng pang forma, pwedeng pang deliver. Kaya naman kung interesado ka, tutukan mo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Kymco Dollar 150, ang motor ng mga masisipag. Versatile ang scooter na to dahil pwedeng gamitin sa mga weekend rides and especially for daily works dahil especially made ito para mas marami kang maikarga. More on nasa side siya ng pagiging isang utility vehicle. Ang concept nga ni Kymco sa scooter na to is load more, ride more, and explore more. Isang suited na scooter sa mga business-minded people, halimbawa na lang dun sa mga nagbibenta ng coffee, milk tea, pwede rin ito sa mga courier drivers like Lalamove at marami pang ibang business ang pwedeng sabayan ng scooter na to. Kaya kilatisin natin, silipin na natin yung kanyang gulong. May tire size itong 90/90 by 12. Mataba na rin yung size na yan for the front wheel. And suited for the heavy loads. May brand naman itong Chensin Tire. Naka-alloy wheels na rin ito na may 5 strands, wavy ang kanyang design, and of course ito na ay tubeless. Ito naman ang itsura sa kanyang left side. Napakalaki nung kanyang disc, stock lang to pero mukhang aftermarket dahil ka-design niya yung mga kinakabit sa mga Honda Click kapag sila ay nag-upgrade to big disc. Naka-engrave din sa kanyang disc na Kymco rin yung gumawa at meron tong size na 3.5mm. Kymco rin ang brand nung kanyang 2-pot caliper. Item yung kanyang finish and in actual guys, napakaganda nung quality. Talagang makikita mong tatagal. I-check naman natin ang kulay na pwede nating pagpilian. May tatlo, una ay si Stucco Lake Green, sumunod ay si Pearly White, at yung isa naman which is yung ating binablog ay flat black. Kahit na pangbuhatan ang scooter na to ay wala kang masasabi sa quality ng kanyang paint job. Super shiny and may glittery effect. Ang extension naman ng kanyang fender, mahaba naman siya kaya hindi talsikin o dumihin ang scooter na to. Akit naman tayo dito sa kanyang side, unang mapapansin mo pa rin ay yung quality ng kanyang paint job. Sa ibabaw naman, sa center part, may emblem dito ni Kymco na naka-emboss. Kung tatayo ka naman, mapapansin mo na mukhang ulo ng hito itong kanyang ibabaw. Meron din naman tayong nakitang Kymco Dollar sa showroom na nilagyan ng carrier sa kanyang harapan. Pwede pa rin naman kasing lagyan ng weight dito sa kanyang harapan dahil napakagaan. Ang part kasi na mabigat dito sa motor na to ay dito sa kanyang flatboard hanggang dun sa kanyang likod. Mabaling naman tayo sa kanyang headlight. Meron itong twin oval LED headlight. And of course, very modern na rin to dahil meron na tong daytime running light. Ayan yung umiilaw sa palibot ng kanyang headlight. Automatic headlight on din ito na kung naka-on yung kanyang makina, open yung kanyang low. Yan yung part na nasa bandang itaas. Ang turning lights naman nito ay pa-horizontal yung kanyang design. Yan yung straight pattern sa tabi ng kanyang headlight. At meron din tong hazard light. Dito naman tayo sa kanyang cockpit. Ayan yung kanyang itsura, naka-naked handlebar. May pagka-e-bike yung dating ng kanyang meter panel. When turned on, may text na hello ang magpapakita sa kanyang fully digital LED meter panel. Short lang yung kanyang animation and yung display is very simple. Sa may bandang right ng kanyang handlebar, mapapansin natin dito na may buttons na kulay red and kulay yellow. Yung red ay para sa kanyang kill switch at meron din siyang button para sa ating electric starter. Yung yellow ay para sa kanyang hazard light handlebar, basic lang din yung mga buttons. Meron na rin siyang passing light, high and low beam, nandyan yung kanyang turning lights button at yung kanyang busina. At isang feature na hinahanap-hanap ko sa isang motor ay yung kanyang park brake. Meron na rin si Kymco Dollar. Very useful ito sa long ride o kaya maghapon kang magdadrive, hindi ka nakababad sa pagpiga tuwing may full stop. Itong kanya namang ignition system ay mechanical. Pero centralized na rin ang isang ito, meaning dito mo nabubuksan yung kanyang upuan at yung gas cap ng kanyang gas tank.
Ang kanyang gas capacity ay napakalaki, 8 liters. At yung kanyang tangke ay nasa footboard. Wala siya sa likod ng kanyang headlight. Meron naman itong fuel consumption of 45 kilometers per liter. Matipid na yan para sa isang 150cc scooter. Kahit nandito yung kanyang susian ay meron pa rin siyang maliit na front pocket. Isa pang magandang feature nito ay meron tong fast charging na charging port. Importante yan lalo na pangsabak sa hanap buhay o kaya adventure ang isang scooter na to. Meron din siyang utility hook para sa ating mga pinamalengke. Kung isasabak mo naman ito sa medyo malalim na tubig, hindi ka mag-aalala dahil wala naman dito yung kanyang battery. Nasa ilalim ng kanyang upuan. For an air-cooled scooter, dapat maganda ang airflow sa kanyang makina, which is good naman dahil may design na air intake itong kanyang plastic fairings. Speaking of design, meron lang tong minimalist na decals na $150 sa kanyang side. Sa kanya namang grab bar, napakaganda nito dahil meron na siyang pasadyang pwedeng i-hook ang ating mga panali. Sa quality ng kanyang grab bar, dito sa ibabaw ay yung hard plastic pero sa ilalim nito ay medyo rubberized siya para hindi masakit sa kamay. Dumako na tayo dito sa kanyang upuan. Sa kategoring scooter na 150cc, ito ata ang magpapauso ng retractable na upuan. Maganda itong kanyang seat cover lalo na pag makita mo in actual. Ito ay non-slippery and single tone lang siya. Napakaluwang nung kanyang upuan, very comfortable kapag ikaw ay nakasakay. Pati yung kanyang pillion seat, maluwang din and maganda yung foam na ginamit dahil napakalambot. Pwede ring habaan itong kanyang carrier. I-push mo lang itong rectangular shape na to, pwede nang humaba o kaya naman umiksi. Tutorial naman kung paano ko i-flip itong kanyang upuan, pindutin mo lang yung button dyan sa kanyang gilid, saka mo itindig. Para naman ibalik ay same process lang din. Sa atin namang upuan, maluwang na rin to. It can fit half-face helmet at pwedeng-pwede yung mga importanteng gamit natin dito. Meron na rin siyang helmet hook for our helmet para naman secure kahit na iwan mo sa motor mo yung helmet mo. Down to the engine, meron tayo ditong single cylinder, single overhead cam. Meron siyang displacement of 150.1cc. Yung kanyang maximum power is 11.4 horsepower at 7,000 RPM. Sa kanyang torque naman is 12.8 Nm at 5,500 RPM. Dito na tayo sa likod, dahil pangbuhatan ng scooter na to ay minatch nila yung kanyang suspension. Naglagay sila ng dual shock. At ang ating braking system naman ay naka-drum brake dito sa likod. Sa kanya namang tire size, mas mataba ito kesa sa kanyang harapan. May size ito na 190/10. Napansin ko nga lang na may pagkakahawig yung kanyang taillight sa NMAX V1. Halogen bulb ang ginamit sa kanyang ilaw. Isa pang magandang feature nito ay meron na tong tire hugger, na literal na tire hugger kasi napakahaba, 180 degrees yung kanyang sakop. Meron tayong nalagpasan sa kanyang handlebar. Pwede mo itong palagyan ng windshield dahil may nakaabang na kung saan mo pwedeng itornilyo. All in all, ang masasabi ko ay isang scooter ito ng mga wais. Kung gusto mo ng scooter na makakatulong sa pang araw-araw, pang service o pang buhatan, try mo tong si $150. Okay guys, nandito na tayo sa ating final stage which is the height check. I-check naman natin yung ating comfort dito kay $150. Kung makikita nyo, ang height natin ay 5'6". Etong parting to, mataas siya pero dito sa upuan mababa siya which is very good naman, lalo na sa comfort, tapos nasa traffic ka or mabigat yung dala mo, tapos kailangan mong i-balance gamit yung mga paa mo, kayang-kaya mo, pwedeng-pwede, ano? Mababa lang siya dito. So, dun sa mga mababa pa sa 5'6", ay pwedeng-pwede sa inyo to. So, ito yung kanyang itsura, 5'6 tayo at medyo mataba. So, hindi lumiit yung kanyang itsura dito sa motor na to. At ito naman, yan, pag sinaksiyan naman natin siya, ay flat-footed tayo. Ayan nyo. Ito, kung makikita nyo dyan sa camera, flat-footed tayo. At lapat lang dapat yung puwet natin sa kanyang upuan. Napakaluwang ng kanyang upuan, salong-salo, no? So, sa comfort, 100% okay na tong motor na to. Plus, ang kinagandahan nito, guys, in an instant, kung wala kang angkas, pwede mong i-flip itong kanyang upuan at gawin mo siyang backrest. Okay naman yun, lalo na pag nasa long ride ka, no? Yan, very comfortable ka na. Ayan, no? Ayan, so matibay pa rin siya. So tinitignan ko kanina, ina-assess ko kung matibay kaya, no? Matibay naman.
Ang size nga natin, oversize eh. Oh, matibay naman siya. At yan, kung biyaheng probinsya ka o kaya naglalala-move rider ka, yung mga courier drivers natin, pwede mong ilagay dito. May backrest ka na. Hahaba pa itong kanyang carrier, yung steel plate niya. Steel to. Tapos sa ibabaw niya may plastic. So hanggang 40 kilograms ang kakayanin dito. So ipupush mo lang siyang ganyan para mabalik. Ipupush mo lang din para ma-open. Ayan. So maganda rin itong kanyang grab bar, maluwang, at may built-in na rito na pwedeng i-hook yung ating mga panali, no? Mas more on pantrabaho itong scooter na to. Pero dun sa forma, premium na premium kasi Kymco nga rin naman to, maganda rin yung mga parts ng motor nito. May button lang siya dito. Yan, babalik mo lang siyang ganyan. Ayan. At isa pang kinagandahan dito, kung kulang na yung karagahan mo dito sa kanyang likod, napakaluwang pa nung kanyang flatboard. Ayan o, pwede mo pang karagahan. Napakaluwang talaga guys. In actual, pag makikita mo to, mabibilib ka sa luwang. Ito na ata yung scooter na may pinakamaluwang na flatboard. So pwede ka dito magkarga ng gasol. Ganun siya kaluwang. Itong kanya namang footrest, ayan, flippable. So kung ayaw mong gamitin or walang gumagamit, pwede mong itago. Itong scooter na to, head turner, kasi kakaiba yung kanyang headlight assembly. Mapapatingin ka talaga kung anong motor to, lalo na kung dumaan. Tapos hindi mo talaga kilala, akala mo customize yung kanyang itsura. So kung uniqueness ay 100% unique tong scooter na to. Sa SRP naman tayo guys, ito ay merong SRP of 127,000 pesos. Since bago lang to, wala pang computation for the installment, no? Pero update natin dyan sa comment section kung meron na. Para sa inyo guys, sulit ba itong si Kymco $150? Ano naman ang mga comment nyo? Ang inyong nasa isipan, palagay naman po sa comment section below. At dun nga po sa mga napadaan at hindi pa po nakapag-subscribe, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Meron din po tayong Facebook and TikTok, pa-follow na rin po. At muli, thank you for watching. Ride safe!